Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, nga sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Juan Kapitulo 17, versikulo 9 hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Yan ang sinasabi. Idinadalangin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ibinigay ng Ama kay Hesukristo, tayo ibinigay ng Ama kay Hesukristo. Kaya tayo ay nananalig kay Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Ama. Tayo nga nananalig at tumanggap kay Kristo. Kaya nga, si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 9. Yes, ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. Ang ibinigay ng Ama, sabi na si Kristo, sa iyo at sa Kanya rin. Dahil si Kristo at ang Ama ay iisa. Yan ang ibig sabihin nito. Ibinigay ng Ama kay Kristo, galing sa Ama, at tayo rin ay na kay Kristo. Dahil si Kristo ang ating Diyos nga tagapagligtas. Ayan, mga kapatid kaibigan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 10. 11. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Iisa ang Ama at ang Anak. Tayo rin iisa kay Kristo. Ayan. Lahat nga mga nananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat ng tumanggap ay anak ng Diyos. Tayo, mga anak ng Diyos. Lahat nga mga nananalig at tumanggap kay Kristo, mga anak tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo mapapahamak dahil hawak tayo ng Diyos. Basta sumasampalataya kay Kristo, basta tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Tiyak ay maliligtas at pangalang ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan.
12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Iniingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo mapahamak. Pero ang sabi, maliban sa mga napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Yan. Pero mga kapatid kaibigan, kay Kristo tayo. Huwag tayo sa kaaway ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. Mapahamak para matupad ang kasulatan. May mapahamak talaga. Dahil hindi lahat ng tao ay nananalig kay Kristo. Hindi lahat ng tao ay tumanggap kay Kristo. May mga tao kasi nga hindi naniniwala. Hindi nananalig kay Kristo. Hindi tumanggap kay Kristo. Kaya sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Yan ang ibig sabihin dito. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Magiging ganap tayo pag tayo ay sumampalataya kay Kristo. Ayan. Binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya hindi tayo mapapahamak. Pag kay Kristo tayo lumapit, pag kay Kristo tayo nananalig, at tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi tayo mapapahamak. Bakit? Iniingatan tayo ni Kristo, ating Panginoong tagapagligtas. Yan. Last verse, 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Napuot ang taga sanlibutan, hindi tayo taga sanlibutan. Yan. Ang ibig sabihin nito, mga estranghero lang tayo dito, hindi tayo taga rito. Dahil basta anak ka ni Kristo, anak ka ng Diyos, doon tayo sa bagong langit, bagong lupa, maninirahan. Kaya napupuot ang sanlibutan dahil hindi tayo taga rito. Ang mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, hindi taga rito, taga langit. Yan ang ibig sabihin dito, versikulo 14. Hindi tayo taga sanlibutan. Mga estranghero lang tayo dito. Para mga dayo lang tayo rito. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi tayo taga sanlibutan. Dahil
babaguhin ng Diyos ang langit at lupa. Pag binago ito, isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian, sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo maninirahan. Yan, pangako ng Diyos yan, nga siya ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ipinaghanda niya tayo ng matitirahan doon. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili kay malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pag bumalik ang ating Panginoon, hindi tayo handa, tiyak maiiwan tayo. Yan. Kaya tiyakin ang ating kaligtasan para tayo ay isasama ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Paano pagtiyak? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, tiyak may buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang paghanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nangako ang ating Panginoon nga siya ay babalik para isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi ng Diyos, saan siya, nandoon din tayo, kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Pangako niya yan. Kaya paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ito ay katotohanan. Babalik ang Panginoon. 100% babalik ang Panginoon. Malapit na. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil palapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Pinanganak ka sa Espiritu. Dahil ang sabi ng Diyos, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga sa Espiritu tayo mamuhay. Dahil pag sa laman, mamamatay tayo. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Kanyang buhay, ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kay Kristo tayo manalig at umanggap, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Pagkatapos mong nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi nito. Nga, ipatupad ang kanyang utos. Pag mahal natin siya. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag totoo tayong nakakilala sa kanya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Nasa utos ng Diyos ang ginawa niyang palatandaan. Pang-apat na utos. Yan, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw.
ipinagpahinga ng Diyos yan. Yung araw ng Sabat. Yung Sabado. Dahil yung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw nilikha itong lahat ng dito sa mundo. Anong araw yun nga nilikha ito ng Diyos? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Ang sinasabing 6 na araw. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Yan ang sinasabing 6 na araw. Yung ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit sinabi ng Diyos siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ikapitong araw, yung adlong Sabado. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Saan mabasa? Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung mga kanya. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil sa Sabat. Dahil ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa araw ng Sabat. Ayan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, ay may Biblia kasi nga na ang nakasulat ay nakasulat araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa pupunta ron pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka mapagsamba ron. Pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak hindi ka makapasok doon at hindi ka makapagsamba doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nandyan sa aklat ng buhay. Tiyak, may buhay na walang hanggan. Iniingatan ng Diyos ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Bas-basan mo po Panginoon ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Lord na.